mga ka-farmlat, bali na dito po tayo ngayon sa property. Ayan, so ang sukat po nito is 3 hectare mga ka-farmlat, and then yung nakikita nyo po sa camera, so ito na po yung loob ng property mga ka-farmlat. So mula Barangay Road, pumasok po tayo ng feed road na almost 500 meters po ano. Ayan, so yun, dala na po ito. Pati yun na tita. Ayan, so dun ka po pwede gumawa ng rest house. So yun mga ka-farmlat, medyo mataas na yung nyug niya for clearing na. Pero pwede po natin itong palitan ng fruit bearing trees ano? So if ever i-clearing natin yung puno ng nyug. So 3 hectare. Yan, sa source ng kuryente mga ka-farmlat, meron na. So may kuryente na po sa property. Ayan. So possible naman po makapasok ang 4 wheels dito mga ka-farmlat. Yun lang po, i-develop po natin to. Oo, so i-develop lang po natin to na ito lumang feed road mga ka-farmlat. So dati po accessible lang 4 wheels dito. So yun lang po sa tagal ng panahon, nasira na po ng init ulan yung daan. Yan. Yun, ganda. Banayad po ito. Mga ka-farmlat, sa mga naghahanap din ng for retirement plan, at the same time investment na rin. Ayan. So tamang-tama po ito at napakamura po nitong property na ito mga ka-farmlat. So mula town proper mga ka-farmlat, it's almost 50 minutes, 40 to 50 minutes papunta sa property. And then mula national naman po is mag-drive tayo ng almost 20 minutes to 25 minutes so mula national. Ayan, so yung nakikita ko mga ka-farmlat, bali ito na po yung kalawakan ng property. Ayan. Okay. Si J, nagbibideo ba si J? Si JR? Okay. Yan na. So best po ito for retirement plan, at the same time investment na rin mga ka-farmlat. So napakaganda po ito, banayad. So may part siya na hilly. So banayad naman po ito mga ka-farmlat. Hindi naman siya ganun kataas. Ayan, best po ito for retirement plan So ito po yung part niya na hilly. Ayan, so ganyan lang po siya kataas. So yun mga ka-farmlat, yung taas niyan pwede natin i-develop na rest house kasi mahangin po sa area na to. Ayan. Ayan, kung mahilig ka magtanim, mag-alaga ng hayop, tama-tama po ito. Pwede tayo magtanim mga ka-farmlat. So pag kinliring natin yung matataas sa puno ng nyog, so pwede natin yung palitan ng fruit bearing trees, cacao santol. Then so on, rambutan. Marami po tayong pwedeng gawin sa property. O di kaya naman, kasi ito mga ka-farmlat ay namumunga pa, pwede tayong magtanim ulit ng panibagong nyog. And then pag namumunga na yung bagong tanim, saka po natin ipa-clearing to para at least may kapalit agad So medyo matataas na po ang puno ng nyug dito for clearing na. So ang pagkakalam ko po dito ay is nagwa 1,000 po per puno ng nyug kung ibebenta natin yung puno niya Ayan. So pwede naman po natin ibenta yan, and then palitan na lang natin ng fruit bearings Ayan. Or kaya kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Ayan. So baboy mga ka-farmlat, at least 30 heads, 30 to 50 heads po. Kasi 100 heads need na po natin ng zoning permit. Sa signal mga ka-farmlat, may signal po ang TNT dito SIM, Globe. Yan. So may access naman po sa signal sa source ng kuryente meron din. Sa tubig, depel po ang pwede natin gawin kasi yung property is per farm, hindi pa po siya abot ng nawasa. Yan. So may langka din. Ito ay kunting linis naman po ito mga ka-farmlat. Ayan. So mura naman po ito. Yung mga ka-farmlat, mula Barangay Road, sumasok po tayo na almost 500 meters. Pasok ang motor, person na yun. Hindi po pasok ang 4 wheels sa property So hanggang Barangay Road lang po siya. Ayan. Okay. Ganda. So maganda naman po yung property. Yun nga lang mga ka-farmlat, medyo mataas na yung puno ng nyog niya. Na ako ang kalimitan Ayan, so yung part na yun mga ka-farmlat, yan. So tama-tama po dito ang rest house sa part na to. Bahay pwede rin kasi hili siya, pero banayad naman po So tama-tama po dyan ang rest house. Ayan, so bali ito mga ka-farmlat yung boundaries niya. Ayan, may bakod na kaya wala kang kakaligawan So yung kabila po ng bakod, yun na po yung kabilang property. So hindi na po natin ito sakop.
Pero ito po mga ka-farmlet ay sakop pa ng property itong part na to, ano. Ayan. So bali ito po yung old road niya, ayun mga ka-farmlet. So dati po itong kalsada na yun nga po dahil nga rin po sa panahon, init ulan, medyo nasira na po yung daan niya, ano. Pero if ever i-develop po natin yan, na kayo din ng bako, possible po makapasok ang 4 wheels sa property. And so bali may sakop na rin po itong kawayan. Yan mga ka-farmlet. So may sapa po siya, yun nga lang po di sa init ng panahon, wala pong tubig, ano. Pero pag maulan, nagkakaroon po yan ng tubig. So may kawayan, kaya kung gusto po magtayo ng kubo or house, no need na po natin bumili, ano. Ayan, kasi may kawayan niya sa loob ng property. And bali ito po yung old road niya mga ka-farmlet. Ayan, kaya pasok po dito ang 4 wheels, ano, yung harap lang po. May kalsada naman po siya, kaya nga lang po medyo lubak-lubak na, gawa nga po sa init ulan. Medyo nasira na yung daan. Pero if i-develop naman po or kayo rin ng bako, possible naman po makapasok ang 4 wheels sa property. Ayan, so ito po kalawakan po ito ng property. Ito pinalakaran ko. Ayan. So yun mga ka-farmlet, yung nakikita nyo sa video, ito po yung sakop natin. Ayan. So yun po yung property. Okay, so doon po tayo nag-start kanina sa unahan, ano. Ayan, kaya yan mga ka-farmlet, kung naghahanap po ng retirement plan at the same time investment, ayan, tamang-tama po ito kasi maganda yung property and then mura din po ito mga ka-farmlet. And bali Carabao grass po siya. So yun, makikita mo damo-damo, mabilis lang po yan. Mabilis lang putulin yan mga ka-farmlet. Ayan. So yun, nilalakaran ko po yung dating kalsada. Ayan, Carabao grass siya. Yan. Yan mga ka-farmlet, ito po yung dating kalsada niya. Yan. So, ayun mga ka-farmlet, ayan, kung interested ka, so pwede nyo po ako i-message sa Viber, WhatsApp, ayan, so sasagot naman po tayo, ano.